mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang ibahagi naman po ang part 2 ng ating pag-aaral ng karunungang lihim patungkol sa general devotion ng ating video. Dito sa part 2, ating pong pag-uusapan naman yung kandado at susi. Ngayon, ang kandado at susi, ang kagamitan nito ay upang hindi po basta-basta matitigal po, upang hindi mahigupan ng kapangyarihan o madiskumunyanan, upang hindi magamit ng ang iyong anting-anting kung ninakaw man, kinuha o nadampot ng iba. Importante po na meron ka nito kahit naman sa ating buhay, di ba? Importante na ang bahay mo ay laging nakasara. Ikaw lang may hawak ng susi, tama po ba? Kasi kung paano kung yung iba may duplicate ng susi, alam yung susi mo, hindi ba kayang-kaya kang pasukin? Pwede kang pagnakawan. Ganun din po sa spiritual. Dapat po kayo lamang ang nakakaalam kung sino man po ang mga banal na espiritu ng inyong ikakatawan para gumanap ng kandado at susi. Okay po, tuloy na po natin ang pag-aaral. Ngayon, ito po yung pambukas. At ito naman po yung pangsara. Ito po ang pagbanggit ng pangbukas. Et aperietur in nomine Domini. Ulitin ko po. Et aperietur in nomine Domini. Kapag isasara naman po, et claudi in nomine Domini. Ulitin ko po. Et claudi in nomine Domini. Tatandaan nyo po ito kasi ito po ang gagampanan ninyo upang buksan ang inyong mga kagamitang spiritual upang pakainin ng dasal ng testamentong general devotion. Kapag hindi nyo po ito ginamit, dumiretso po kayo sa pagpapakain, ay hindi po makakain yun, hindi po papasok yung inyong dasal kasi po nakasarado pa eh. Ikaw ba naman, makakapasok ka ba sa bahay mo kung nakasara? Nasa labas ka, di ba hindi? Kailangan mo munang buksan yung pinto para ikaw ay makapasok. Parehas din sa spiritual. Bubuksan nyo po muna, pagkatapos nyo pong buksan, saka nyo po papakainin. Pagkatapos po ng pakainin, isasara po ninyo. Okay? Ito po ay para hindi po basta-basta kayo matitigal po. Hindi kayo may higupan ng kapangyarihan, hindi kayo madidiskumunyonan kasi nakasara ang inyong bahay. Pag nakasara ang sarado ang inyong bahay at kayo lang ang nakakapasok at nakakalabas at wala nang iba, sa tingin niyo po ba mapagnanakawan kayo? Hindi po ba? Hindi. Ganon din po sa spiritual. Okay po? Tandaan niyo po ito. Huwag po munang didebosyonan. Inuulit ko po. Antayin po ang huling video dahil nandoon po ang pamamaraan, ang ritual, at ang salansan. Itong video na po na aking sinishare ay step by step o part by part upang inyo pong maunawaan. Ngayon, ito naman po yung debosyon sa kandado at susi. Unawain po ulit. Inuulit ko. Baka yung iba dyan, dumiretso na debosyonan kaagad. Mali po. Unawain po muna. Antayin po muna yung huling video dahil naandoon po yung pagsasalansan at kamada. Okay po? Pakinggan pong maigi. Intende in adiutorium meum Domine salutis meae cum tribularer invocavi Dominum et ad Deum meum clamavi
exaudivit de templo sancto suo vocem meam, et clamor meius in conspectu eius introibit in aures eius. Kuha po, ulitin ko po ha. Intende in adiutorium meum, Domine salutes meae, cum tribularer invocavi, Dominum et ad Deum meum clamavi. Exaudivit de templo sancto suo vocem meam, et clamor meius in conspectu eius introibit in aures eius. Okay po, pag-aralan po maigi ang pagbanggit, huwag po munang debosyonan. Pwede nyo naman pong kabisaduhin para makabisado na ninyo in the first place bago po natin gampanan ang pagdidebosyon. Okay po? O pwede nyo pong isulat, isulat nyo na po as inyong testamento. Napakapalad po ninyo dahil libre ko po itong ibinibigay. Okay po? Ngayon, pagkatapos po niyan, pagbanggit niyan, dito na po, ipapasok na po ninyo yung kakatawan sa susi at kakatawan sa kandado. Siguraduhin po na mataas na uri na pangalan ng banal na Diyos Ama, Anak, Espiritu. Okay po? Karamihan ang ginagawa ng yung mga talagang mga sinaunang may karunungan, ginagawa nila itong kumakatawan dito sa susi at kumakatawan dito sa kandado ay iisa lang para hindi nila makalimutan. Or pwede rin kung sa inyo gusto nyo maging unique kayo, kung gusto nyo para talaga sa inyo lang, inyong anting-anting, pwede nyo po dito iba yung inyong susi at iba din yung inyong kandado. Nakakatawan. Poder bala po ang inyong ilalagay dito ha. Nakakatawan. Mas maganda po mataas na uri na pangalan ng Diyos. Okay po? Ayan po. Ang halimbawa, number 1, et aperietur in nomine Domini, mac mamitam ampilamgo am exeminarao. Tapos yung pangsara, kandado, et claudi in nomine Domini, mac mamitam ampilamgo am exeminarao. Halimbawa po yan ng number 1. Ito naman po ang halimbawa number 2. Et aperietur in nomine Domini, mac mamitam ampilamgo am exeminarao, et claudi in nomine Domini. Napansin nyo po, pinagkaisahan ng 7 arkanghel, abisti, abiti, abitem. Iba po yung ginamit na pangkandado. Kuha nyo po, pwede pong ganyan. Pero mas mainam kung ano yung ginamit mo sa susi, ay siya rin gagamitin ninyo sa kandado para hindi po kayo nalilito. Okay po. Ito naman yung salansan at kamada. Huwag po munang didebosyonan ha. Antayin po ang pinakahuli kasi nandun po yung ritual. Kung magpapakain na po kayo, ito po yung kamada niya. Bubuksan nyo po muna. Et aperietur in nomine Domini. Pagbukas niyan, banggitin yung poder bala na kumatawan sa susi. Pagkatapos, saka nyo po pakainin ng pambuhay, saka nyo po pakainin ng general devotion. Pagkatapos, saka nyo po ulit isasara. Et claudi in nomine Domini. Poder bala na kumakatawan sa kandado. So mas maganda kung ano yung ginamit nyo dito sa susi ay siya rin po ninyong gagamitin sa kandado para hindi po kayo nalilito. May patungkol naman po iyan. Aperietur at claudi. Binubuksan at sinasara. Kuha po.
Kaya hanggang sa susunod na mga video po, umantabay lamang po kayo para naman po sa susunod na part ng pag-aaral natin ng karunungang lihim medium level. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. Maraming salamat po.